Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahanap na ang 3 sa 4 na binatilyong tumalon sa rumaragasang Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng masamang panahon nitong Lunes. Kahapon, unang nahanap ang isa sa mga biktima sa bahagi po ng Santa Maria. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Mga kapuso, iba yung ingat po lalo't tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, natagpuan ang labi ng isa sa mga kabataang pinaghahanap matapos maligo sa rumaragasang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes. Bandang alas 5:30 kahapon nakita ang katawan. Siya ang 17 anyos na si John Norbert Nipay na taga-Barangay Santo Cristo na nalunod sa Kabungan River nitong Lunes ayon sa San Jose del Monte CDRRMO. As per witness, tumalon din po ito sa ilog. Allegedly, gustong maligo or tatawid daw po sa ilog. Kaya malakas na po yung current, kaya tinangay na din po itong si John Norbert. Pinagtulungan ng mga tauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na maiakyat ang bangkay. Habang naglalakad po kami, may sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng ilog yung bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side. Yung bangkay po, pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Sakto naman po yung bangkay na nakita natin. Meron din pong suot talaga na bracelet na itim na mayroon cross at verse. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan na doon din po. Sobrang emotional din po. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang mga magulang ni John Norbert para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Sa bayan ng Marilao naman nahanap ang 2 pang binatilyo, 15 kilometro layo niyan sa ilog kung saan sila naligo. Isa na lang ang patuloy na hinahanap. Nakatutok live si Oscar Hoyda. Oscar. Yes, Mel, matapos nga matagpuan kagabi sa Santa Maria, Bulacan ang isa sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaninang umaga, natunto naman dito sa may Marilao, Bulacan, ang 2 pa sa pinaghahanap. Kalunos-lunos ang kalagayan ng matagpuan pasado alas 7 ng umaga kanina. Ang 2 sa 3 pang hinahanap na binatilyo sa ilog na ito sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. 15 kilometers ang layo nito mula sa lugar kung saan sila huling nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. Ituro sa kanila daw nung mangingisda na merong nakalutang doon. Kaya nakuha nila. Nabloated na siya. Kinilalang 2 na sina Ron Jean Justin Alceso na taga-barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At si Ryzen Cal de los Reyes na mula naman sa Bagong Silang, Caloocan City. Kapwa 13 anyos ang 2 biktima. Kinilala sila ng kanilang mga kaanak. Ayoko makita yung kalagayan niya. Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Kasi kanina hindi ko pa siya kiniklaim na akin. Ayoko pa kasi nag-hope pa ako. Naligtas pa siya. Lalo na may isa pang bata na hindi nakikita. Kwento pa ng ina, kagagaling lang daw nilang pamilya mula sa isang masayang bakasyon sa Tacloban. Di raw niya inakalang pag-uwi nila, ito agad ang sasapitin ng kanyang anak. Bigla nga siyang sinundo ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog. Oo na, yun nga na bakit nga wala nagsabi na tumaas ang level ng tubig, na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Pero ayon sa pamunuan ng barangay Gaya-Gaya na nakakasakop ng ilog kung saan nag-swimming ang mga binatilyo. Tanghali pa lang ng Agis nagpapaikot na tayo ng mga tanod at nakamonitor ako dyan. Mahaba lang kasi masyado yung aming area. Nasa mga 2 to 3 kilometer yung ilog namin. Nasakop hindi naman lahat hindi naman kaya lahat bantayan ng mga tanod.
at all time. Nagpaabot naman na ng pakikiramay at paunang tulong ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Muli namang paalala ng mga kinaukulan sa publiko. Kapag kaalam ninyo na mataas ang level ng tubig sa kailugan, wag na po tayong maligo. Wag niyong isapalaran ng inyong buhay sa panandaliang kaligayahan na idudulot ng paliligo sa dagat, panguhuli ng isda. Kasi maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bawat isa. Samantala, Mel, patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala. Partikular, itong binatilyong taga-Kamarin, Caloocan. Mel? Maraming salamat sa iyong Oscar Oida. Literal na walang takas ang isang hinihinalang hold-upper sa Muntinlupa matapos siyang ma-corner ng pulis sa footbridge. Nahulikan pa kung paano nakipambuno at nanutok ng baril ang suspect pero hindi yan inatrasa ng pulis. Nakatutok si Bam Alegre. Sa video na ito, kita nakikipambuno ang isang lalaki sa nakaunipormeng pulis sa isang footbridge sa Muntinlupa nang biglang bumunot ng baril ang lalaki at tinutukan ng pulis. Nasalag naman ng pulis at pilit inagaw ang baril mula sa lalaki at aksidenteng nabaril ang lalaki. May makikita ring tila tumulong sa pulis. Ayon sa Southern Police District, pulis mula Muntinlupa ang nasa video na si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Nangyari raw ang viral video nitong Martes sa East Service Road, Barangay Sukat matapos rumesponde si Francisco at 2 pang pulis sa isang 911 hotline report kaugnay ng hold-up. Base po sa salaysay ng biktima, nung magbabaan lahat ng sakay ng jeep sa tapat po ng isang gasolinahan sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City, ay biglang sumakay sa jeep ang suspect at agad nagdeklara ng hold-up habang nakatutok po sa biktima yung baril. Nakuha po sa victim yung kanyang cellphone at wallet. Sa footbridge na ito, tumakbo ang suspect matapos ang kanyang pang-hold up. Kaya dito siya hinabol at kinumpronta ng mga pulis. Hindi nagtamo ng anumang sugat o pinsala ang mga rumesponding pulis. Mabutit maagap din po at malakas ang loob ng ating pulis na rumesponde. So bali 3 po yung pulis natin nandun. Nauna lang po yung si Francisco Lloyd, si PSSG Francisco Lloyd. Ang suspect wala pang pahayag habang binabantayan ng pulisya sa ospital at nagpapagaling. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo kabilang ang robbery, direct assault sa mga pulis at illegal possession ng isang caliber .45 handgun. Batay po sa report, nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang suspect at agad siyang dinala sa ospital ng Muntinlupa. Siya po ay kasalukuyang nasa ilalim ng medical treatment at inoobserbahan po ang kanyang kalagayan. Ang 3 rumesponding pulis ipinatawag na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at ng mga opisyal ng Philippine National Police para kilalanin ang kanilang katapangan. Naibalik naman sa biktima ng pang-hold up ang kanyang cellphone, bag at wallet. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, malungkot ang pagbabalikbayan ng isang OFW na ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanyang asawa, anak at 2 apo na natabunan ng pagguho sa Baguio City. Ang isa naman sa mga nakaligtas at nasa ospital pa, hindi pa alam na hindi naisalba ang kanyang 2 anak. Ang pagdadalamhati at panaghoy ng mga biktima. Sa pagtutok ni Marisol Abdurman. Hirap na hirap si Alinor sa tindi ng mga tinamo matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Baguio nitong linggo. Pero hindi pa rin sarili, kundi ang 2 anak ang iniisip ni Alinor sa ospital. Hirap pa po siyang makahinga. Yung brace niya po sa likod. Panay man ang hanap niya sa mga anak dahil sa kanyang kalagayan, hindi pa rin masabi sa kanya na kasama ang mga ito sa 10 nasawi sa guho. Talagang hinahanap niya yung mga bata. Wala po kong nagawa kundi magsinungaling. Kasi nga po kung sinabi ko yung totoo, baka siya din po yung bumigay. Kagabi, isang ina naman ang sinalubong ng pagluluksa ng langit. Sa marahil ay pinakamalungkot niyang pagbabalikbayan mula abroad. Wala na ang asawa para yumakap sa kanya. Gayun din ang isang anak at 2 apo. Kasama rin sila sa mga nasawi sa landslide. Si Jessie Bulato naman, hindi pa maisip kung paano magpapaalam sa kanyang anak at apo. Sobrang sakit po, And then, yung biglang pagkawala nila, hindi ko pa totally tanggap.
Sabi ko nga sa iba, mas maganda na lang magkasakit sila at makikita mo pa. Saan ba sila huhugot ng lakas? At paano muling magsisimula? Gayong hindi nila maaring itayo muli ang tahanan sa mga kinalakihang lugar. Kahit na andun lahat ng masasayang alaala namin, kung nandun din naman yung pinakamasakit, hindi na po namin kayang balikan. Kanina, sa wakas, ay sumikat ang araw sa City of Pines matapos ang ilang araw na pag-ulan. Dalangin ng mga biktima, sana'y sunod na rin matapos ang mga hinaharap nilang unos. Sinabi po ng ating sekretary na relocation po. Ang inisip po namin yung talagang pangmatagalan. Mula rito sa Baguio City, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi lang bahagi ng EDSA ang nauka kasunod ng malakas na ulan. May ganyan din sa ilang kalsada sa Quezon City at Valenzuela na perwisyo at takaw disgrasya pa sa mga motorista. Sa Maysan Road, magpapatupad ng truck ban simula sa Sabado para ayusin ang daan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Matinding abala sa mga motorista ang maraming lubak sa bahagi ng Fairview, Quezon City matapos ang mga pagbahang dulot ng habagat. Sa Valenzuela, parehong kalbaryo rin ang dinaranas sa mga motorista. Ang mga kalsada, puno rin ng potholes. Malala rin ang sitwasyon sa Maysan Road kung saan dumaraan ang malalaking truck papuntang Paso de Blas o Malinta. Ang ilang lubak, tinapalan muna ng mga bato para kahit paano ay mapadali ang biyahe ng mga motorista. Kapansin-pansin na nagtatraffic sa lugar dahil sa dami ng potholes, kaya ang ilang motorista inis na sa sitwasyon ng kalsada. Asal siya, laging lubak-lubak. Nakakainis. Dumaan dito lagi. Buresyo ko talaga. Kaya simula raw sa August 15, kukumpunihin na ang isa sa major thoroughfares ng lungsod, ang Maysan Road. Tinatayang 6 na buwan ang itatagal ng proyekto. Para matiyak na hindi maaabala ang proyekto, hindi muna padaraanan sa mga truck ang Maysan Road mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. Ang gagawin po natin, i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa NLEX. I-extend na natin yung truck ban natin. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, straight 16 hours, papagbawalan na po natin yung mga truck para quality ang gawa ng Saka para iwas din DPWH. ng traffic. Itong Maysan Road, matagal nang rinireklamo ng mga taga Valenzuela to. Ito kagad, dinulog sa akin ni Mayor Westo. Ngayon, gagawin na natin to and gagawin na natin ang tama at maayos. Pinaglaanan ng 81 million pesos ang proyekto na nasa 1.5 kilometro ang haba. Kasabay nito, kukumpunihin din ang MacArthur Highway na puno rin ng potholes. Pero ang mga ganitong pagkukumpuni, nababaliwala raw kapag bumabaha ayon sa DPWH. Matatanda ang binaha ang maraming bahagi ng Valenzuela noong kasagsagan ng Bagyong Karina, kabilang na ang NLEX kung saan umabot ng 6 na oras bago humupa ang baha. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung kontrabahan natin para yung tubig kahit na magbumaha, hindi kaagad bababa at hindi tumatagal. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ang 5 rider sa Cebu City matapos araruhin ng jeepney na nawalan umano ng preno. Ang isa sa mga biktima, pumailalim pa sa jeep. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagkahinto na ang 5 motorsiklong ito sa intersection ng downtown sa Colon Street, Cebu City, hapon nitong Martes. Pero ang jeep sa kanilang likuran, tuloy-tuloy pa rin ang takbo at hindi agad nakapagpreno kaya inararo ang mga motor. Isang rider pa ang pumailalim sa harapang bahagi ng jeep. 3 iba pa ang sugatan. Agad naman siyang sinakluluhan ng ibang motorista at mga taong dumaan sa lugar. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, iginiit ng driver na pumalya umano ang brake ng kanyang minamanihong jeep. Hindi na nagsampa na reklamo ang mga inararong motorista matapos makipag-ariglo ng jeepney driver. Gayunman, irerekomenda pa rin ng TEU sa LTO 7 office na ikansila o i-revoke ang lisensya ng driver. Hindi na nagbigay ng detalye ang TEU
sa mga sangkot sa insidente. Mag-amping ta sa to ang pag-drive. Kung ugali makatulog ta or kung nakainom gani mas mayo man gyud na dili lang gyud mo drive kung labaw na ako nakainom. Kung katulugon man gani dili lang gyud mo pa rin og drive kundi mo pahuway sa kadali no atong ipatigbabaw ang safety. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.